Yo, alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. Tatalakayin po natin ang tungkol dito sa controversial na lumabas ngayon sa social media na kung saan, kundi dahil kay kapuso mo Jessica Soho, ay hindi po siya may expose sa media at sa mainstream at the same time na meron pala siyang anak sa labas, which is ang anak sa labas ni Manny Pacquiao na si Eman Boscane. Si Eman Pacquiao, mga ka-plastic. Mga ka-plastic na kamukha daw di umano ni Piolo Pascual. So ito po yung lumalabas na pumuputok sa social media. So nawala kasi yung context kasi nung bata pa siya ay talagang pinag-argumentohan na po ng pamilya ni Jinky at ng pamilya ng anak sa labas ni Manny Pacquiao regarding sa sustento na ipinaglalaban naman ng isa pa niyang asawa ni Manny Pacquiao, mga ka-plastic. At ngayon ay dumating ang panahon na lumaki na si Eman Pacquiao, ay ito na po yung kanyang buhay ngayon sa pamamagitan ng interview ni Jessica Soho, mga plastic. So panoorin muna natin yon bago tayo mag-tackle sa ibang mga komento ng mga vlogger, mga ka-plastic. At panoorin natin kung mayroon po bang makukuwang mana si Eman Pacquiao doon sa kanyang amang si Manny Pacquiao, mga ka-plastic. Sa akin ng mama ko, nung una, kita po sila ni daddy sa workplace niya doon sa Manila. Waitress po siya doon eh. Tapos nagkataon po na dumating doon si daddy. Tapos nagkakilala po sila. Yun, nagka-developan. Ilang kwento? Po yung bunga. Kasi mula bata pa po ako, kilala ko na po talaga si Daddy Manny Pacquiao po. Anong pakiramdam na pinapapanood mo siya, tapos alam mo, siya yun, tatay ko yan. Siyempre, sobrang saya ko po na bubusog po yung puso ko. Sabi ko, ay, thank you Lord sa lahat ng pwede kong maging ama, siya pa talaga. Lagi ko pong pinagmamayabang sa classmate ko na, uy, tignan nyo, si Daddy Manny Pacquiao, yung tatay. Daddy ko yan. O, daddy ko yan. Kakaiba talaga tong si Eman, no, mga ka-plastic. Isipin mo, hindi siya naghahangad ng yaman ni Manny Pacquiao. Bagkus, naging proud pa siya na naging ama niya, itong si Manny Pacquiao. Kahit sa kabila ng may mga bagay na hindi sila nagkakaunawaan ng magulang ni Eman, mga ka-plastic. At the same time, hindi rin nagkakaunawaan sa mga sustento na lumalabas kasi even yung pamilya ni Jinky ay kontrabida sa buhay ng pamilya ni Eman. So, nawala kasi yung video dun sa News 5 about dun. Siguro pinadelete ni Manny Pacquiao yung kwento kasi siyempre nagsisirculate na naman sa social media. So, nagiging masamang tao tuloy si Manny Pacquiao sa sitwasyong ito. So, wala namang masama. Ang masama lang naman dun is hindi niya kasi pinanindigan that time na meron pala siyang kinalalandiang babae that time, si Manny Pacquiao, nung nagtatrabaho pa lang siya sa isang restaurant, mga ka-plastic. So sa kabila nun, mga ka-plastic, si Eman ay napakabait na hindi siya nagkaroon ng sama ng loob sa kanyang ama. So sa halip na magsalita siya ng mga negatibo about sa tatay niya, ay parang ang nangyayari is napakabuti pa rin ang pagtingin niya sa kanyang ama. So bihira lang na ganun, na maka-encounter ka ng ganong klaseng anak na meron pa rin kahit papano respeto sa kanyang ama. Dahil tinitingala siya as icon, na boxing icon, na talagang multiple division champion, di ba? Hindi siya hinahangaan dahil lang sa profesyon niyang boksingero. Hinahangaan siya bilang ama na kahit man lang hindi siya nakatikim ng oras at pagmamahal sa kanyang ama, yun, naging mabuti pa rin
ang pagtingin ni Eman sa kanyang ama. Kaso binubuli ka rin. Mahirap rin po. Kumbaga may benefits po as a Pacquiao, meron rin pong Disadvantage. disadvantage. Oh, bakit ka raw nila binubuli? Kasi anak po daw ako ni Pacquiao. Tapos minsan sabihin nila na, tara, suntukan tayo. Tapos paglabas ko ng gate, nabugbugin na nila ako. Grabe, no? Porque anak ka ni Pacquiao, binubuli ka nila. Araw-araw po yun. Minsan tatakas po ko sa likod ng paaralan para maiwasan ko po. Imagine mo, no? Yung anak mo sa labas, binubugbog ng mga tao dahil naaangasan sa natamong kinabukasan ni Manny Pacquiao, yung kanyang ama. Diba? May mga pros and cons pa lang nangyayari kapag anak ka ng sikat. Parang may mga inggit na tumutubo sa kanilang mga dibdib. Yung mga kapwa bata na nakakasalamuha niya sa school. At the same time, parang kinikastyon ng mga bata na nung bata pa si Eman, ang kanyang kakayanan o yung kanyang kalakasan na kung talagang ikaw ba ay anak talaga ni Manny Pacquiao. Kaya ngayon, nabubuli siya. Parang kagaya ni Ipo Maconochie, di ba? Nabubuli, pero hindi niya ginagamit yung lakas ng kanyang kamao sa maling paraan. Bagkus, ginagamit niya yung kamao niya sa tamang paraan. Parang ganito yung karakter ni Ipo Maconochie na isinabuhay ni Eman Pacquiao, mga kaplastic. So nakakalungkot yun dahil meron kang Eman Pacquiao na binubuli ng mga kaklase niya sa school na hindi man lang magawang ipagtanggol ni Manny Pacquiao. Diba? Napakasakit yun. Kasi may mga tao palang naiinggit kay Eman kasi nga tatay niya si Manny Pacquiao. Pero hindi siya lumaking mayaman, no? Kung papansinin niyo. Lumaki siya na parang yun yung ipinadaman ni Manny Pacquiao nung nakaraan pa. Kung paano naging simpleng tao si Manny Pacquiao, di ba? Yung hindi pa siya sikat that time. Parang yun ang nakuha niya. At the same time, yung pananalita ni Eman, halos parehas sa pananalita ni Manny Pacquiao. Kaya hindi mo maitatanggi na talagang dugo ni Manny Pacquiao yung nananalatay sa kanyang ugat. Diba? Bagamat low-key lang tong taon to, hindi siya mayabang. Malayo sa kanyang ama na parang ang hinahabol na lang niya is impluwensya at nape-pressure siya, na-under pressure siya sa mga politiko eh. Kaya lagi siyang lumalaban kahit retiro na. Diba? So tuloy natin yung video. Ang daddy mo, anong kwento niya sa'yo? Nagtatanong ka ba, ba't di kayo magkasama? Nung maliit pa po ako, naintindihan ko na kagad yung... Ayun, meron na tayong nagkaroon pa naman. Ayan. Ang ama. Kayo Kami, hindi niya alam po. Halos wala na po kami makain. Minsan po, uuwi po siya ng lasing. Bubugbugin niya po kami. 12 years old ako. Sus, Kinuha kami ng mama Marios. ko doon. Hindi nagtagal, naghiwalay si Joanna at ang kanyang asawa. Pagkatapos, nag-asawang muli kay Sultan. Nung nagkakilala kami, sinabi niya na may anak siya. Hindi ko rin alam na anak siya ni Sir Manny. Nung lumabas na po yung visa ni Eman, na doon na sinabi ni Joanna sa akin na anak siya ni Sir Manny. Sa Japan, kung saan siya nanirahan kasama ang kanyang ina at ang kanyang stepfather na si Sultan. Unang nag-training si Eman. Nagpunta po ako ng Japan nung 12 years old po ako. Doon po ako Can you imagine, no? Yung pat ng buhay ni Eman ay malayo sa buhay na tinatahakan ni Manny Pacquiao. So, nag-improve siya para sa sarili niya, hindi siya umasa o nag-rely sa kanyang ama, mga kaplastic. So, that means hindi niya ginamit yung pangalang Pacquiao sa kanyang personalidad. Nagsimula siya para sa sarili niya. At maraming pagsubok na dumarating sa buhay niya. Na dumating yung panahon na nagugutom daw sila,
At inaaway siya ng stepfather niya, sinasaktan, diba? Yun ang masakit. Hanggang sa nagkaroon siya ng pangalawang stepfather yata o pangatlo. Yan yung ini-interview ngayon, mga kaplastic. Aral ng Japanese for 5 years po. Doon na po ako parang pinayagan ni mama na sige na, supportahan kita sa pagboboxing mo. Pero nung una, di ba patakas lang daw? Opo. Kami po ni Papa, tumatakas po kami para mag-training. Pagtapos ko po mag-aral, gabi po nagtitraining po kami. Nung nalaman ni mama, galit na galit po siya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Kasi simula't simula, ayaw ng nanay mo na mag-boxing ka. Opo, Ayaw ng mami mo. Opo. Kasi Pero- delikado po. Marunong ka pala mag-Japanese, no, Eman? Marunong po. Sige nga. At the same time, no, pinigilan pa nga siya ng nanay niya, no. Kasi parang na rin sa kaligtasan, di ba? Pero parang yun din yung naging way para magkita sila ng landas ng kanyang ama, mga kaplastic. So yun ang So, nakakatuwa. siya mismo nag-alok Opo. na gamitin mo na yung Parang apelido niya. Ganun ba? Parang bumawi po siya sa akin. Sabi ko, ala, thank you Lord. Wow! August 7, 2023, saka siya inallowed na gamitin ang kanyang apelidong Pacquiao. Kasi nga, nananalo na eh. Nananalo na sa mga competition eh. Kaya natural, kailangan niya ng bloodline. Yeah. Kaya alam mo naman si Pacquiao eh. Talking his business. Nilala ka niya. Masok po ako ng kwarto, doon po ako umiyak. Sabi ko, Lord, thank you Lord. Thank you so much Lord God. Bait talaga. Gustong No? linawin ni Eman na simula raw nung nagkaroon ulit sila ng koneksyon sa kanyang ama. Nagsimula na rin daw siyang Bait to. makatanggap ng sustento. Binibigyan din daw siya nito ng maayos na matutuluyan sa tuwing nag-ensayo ng boxing sa Gensan. As in, binibigyan ka niya ng pera para sa training mo, gano'n? Opo. Bumabawi naman po siya sa para maabot ko yung pangarap ko. Siyempre, nagte-trending na eh, mga kaplastic eh. Pangit naman sa imahe na senador ka. Tapos at the same time, professional boxer ka na may multiple champion belt. Diba? Multiple division champ. Tapos hindi mo susustentuhan yung anak mo sa labas. So nakakahiya naman yun, mga kaplastic. So natural, kailangan kanyang sustentuhan. Gasino lang naman, nabigyan mo lang naman ng maliit na halaga kahit man ng 50,000. Diba? Gasino lang naman yan sa kayamanan mo, Manny Pacquiao, na pagkarami-raming bahay sa iba't ibang probinsya. At the same time, marami ka rin bahay sa Amerika. Diba? Bariya na lang sa'yo yung sustento na yan, mga kaplastic. At hindi mo rin madadala sa hukay yan. So pag-usapan natin ngayon, ang tungkol sa mana, mga kaplastic. So, paano nga ba umaandar ang mana sa anak sa labas at sa legitimate na anak ni Manny Pacquiao? So, ito yung sabi ni Atty. Libayan tungkol dito. Well, itong si Manny Pacquiao, meron ho siyang anak sa labas. Ngayon, mga kabatas natin, tignan natin yung karapatan na meron itong si Eman Bacosa sa kanyang illegitimate father na si Manny Pacquiao. Nagkakaroon ng pagkakaiba yan, mga kabatas natin, sa mana. Pag sa mana, mga kabatas natin, kalahati lang ng share ng legitimate child ang makukuha na share ng isang illegitimate child. Ngayon, mga kabatas natin, kung suporta naman, kung ang natatanggap na suporta ng rapper ay 1,000 pesos, dapat 1,000 pesos din ang matatanggap na suporta nitong boxer. Ang problema dito, mga kabatas natin, mahirap itanggi ni Manny Pacquiao na anak niya ito kasi parang poging version ni Manny Pacquiao ito eh. Diba? Napasok po kami. Yon. Malinaw na may makukuha pa ring mana si Eman Pacquiao sa kanyang ama na si Manny, mga kaplastic. So maliwanag yon na
pwede niyang ipaglaban yon sa kahit anumang korte sa batas, diba? Kasi nga responsibility niya yon dahil nagkaroon sila ng bunga ng kanyang isang asawa nung that time. Even na kahit sabi mong matagal na silang hiwalay o hindi sila kasal, ay meron pa ring makukuha ang mana itong si Eman Pacusa na ngayon ay kinuha na niya yung entitled na Pacquiao. So yun na rin siguro ang sign, mga kaplastik, na binigay sa kanya yung apelidong Pacquiao ni Manny, mga kaplastik. So it means lang na meron na siyang tsansa na maging bahagi ng pamilyang Pacquiao at kinikilala na siya. Yun nga lang, pagdating sa kanyang magulang at nanay niya sa kanyang dating asawa, Manny Pacquiao, so parang hindi na po yata reliable yun. Ang mangyayari lang yan is si Eman Pacquiao lamang ang makakakuha ng mga mana, which is kalahati. Di na masama yun, mga kaplastik. Imagine mo, ang dami niyang mga kayamanan dyan. Kung magre-research si Eman na mga sose o yung mga assets niya sa SALN, malalaman mo kung magkano na agad ang iyong makukuha kay Manny Pacquiao at the same time. So 100% na may assurance o insurance na si Eman Pacusa Pacquiao. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga kaplastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga kaplastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.